Lampas leeg na ang mga reklamo ng mga residente sa Bukawi, Bulacan dahil sa baha sa kanilang lugar na hindi na nawawala at malubak na kalsada. Ang dahilan, road projects na tila natenga na at usad pagungang paggawa? Kailan ito susolusyonan? Dahan-dahang sinusuong ng lalaking ito ang gatuhod na baha. Karga niya ang 65 taong gulang na ina. Kailangan siyang dalhin sa bayan para mapacheck up sa doktor. Pero dahil hindi makapasok ang sasakyan sa binabaha nilang kalsada, walang ibang paraan kundi bitbitin ng lalaki ang senior citizen papalabas ng kalsada. Ang tatay naman na ito, naabutan ng resibo na isinasakay sa lumang styrofoam ang mga anak. Pauwi na sana ang mga bata mula sa eskwelahan pero hindi na raw kakayanin ng bota ang taas ng tubig na naipon sa daanan. Mahirap talaga ito kasi hindi naman mo gawa ng tama ng kalsada eh. Sanay na ako kami sa bahar ito. Dapat yung tama lang na kalsada. Hindi hanggang leg eh. Sobra naman ako sa taas yan eh. Ay paano yung mga bata? Ganito na lang kami. Ang inirereklamo ng mga residente sa resibo, ang road with drainage project na ito na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos para protektahan ang lugar sa matinding pagbaha. Sinimulan daw ito ng Department of Public Works and Highways Marathon itong taon. Sa loob ng mahigit 3 buwan, ito ang itsura ng kalsada ngayon. Nakalitaw ang mga bakal at hindi sementado ang kalahati ng daan. Higit sa lahat, dahil hindi na pantay ang kalsada, naipon na ang tubig sa mga gilid na eskinita. Wow! Drainage project daw pero nagdudulot ng baha. Ang tubig stagnant lahat. Walang pupuntahan kasi hindi nga properly planned. Pero hindi lang isang kalsada ang kanilang inireklamo. Maging ang bypass road na nagkakahalaga ng mahigit 60 million pesos. From diversion road to rough road, real quick yarn. Sa pag-ikot ng resibo sa lugar, nagsilabasan ng iba pang mga residente para ilabas ang kanilang hinaing. Mahirap po kasi katulad ko, naghahanap buhay ako. Ito kami yung solusyon. Maraming paperwish. Na resibuhan din ang magkakapitbahay na nagbabayanihan sa paggawa ng alternatibong daanan. Pero maya-maya pa, nahulog sa baha ang isa sa mga residente. Ayan, ano ginawa nila? Nagkakaroon ng mga sakit ng mga bata rito. Aksidente pa rito. Kagaya niya, misis ko. Edad ko 70. Kaya ako nagretiro sa trabaho sa abroad. Para magpahinga. Tingnan nyo, ginawa nyo sa amin. Kung sino man ang kontraktor dito. Sino ba ang kontraktor dito? Hindi kami in-inform. Dapat pinagmitingan, lahat ng residents dito, pinagmitingan. Nakita nyo, misis ko, bumalik tayo. Benta nyo sa akin bahay nyo. Dito kayo tumira. Sa panayam namin sa isa sa mga residente na si Aisha, hindi na raw biro ang abalang dulot ng hindi matapos-tapos na proyekto. Bawat ulan po, pataas po siya ng pataas. Ibig po na dati walang tubig, ngayon hindi na po nawawala, tumataas pa siya. Dagdag pa niya, nagiging banta na ito sa kanilang kaligtasan. Yun po yung lagi sinasabi, antayin nyo bago matapos. Paano po namin naantayin na ang matapos? Eto na po na isa-isa nang lumalawit ang problema. May na-aksidente na po. 3 na po namatay sa dulo. At dahil daw itinaas ang kalsada, naipon na ang mabaho at nilalamok na baha sa gitna ng daanan. Actually po sanay na kami sa tubig. Pero hindi po katulad ngayon na ang tubig nag-steady na po. Kaya panawagan niya at ng iba pang residente sa Potrero. Ang gusto lang namin yung mayroong kaming linaw kung hanggang kailan kami magtitiis. Alam naman po namin na matagal. Pero alam po namin dapat may second silang option na gagawin kung ganito ang mangyayari. Nakapanayam ng resibo ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon sa kanila, nasa 70% completed na ang mga proyektong ito. Ongoing daw ang paggawa ng road with drainage project habang natigil naman ang diversion road. Ang naging issue natin dito is right of way. Kaya as of now, suspended tayo. Bakit po tayo nagsimula if meron na pala siyang right-of-way issues? Actually, ma'am, ayan, ang dumadating na lang sa amin is yung funding and yung alignment. We're just here to implement. We're just here to
to survey, to verify kung saan yung paggagawa ng project. Then doon pa lang natin malalaman na may mga private property na tatamaan. So before that, we have no idea na tatamaan itong mga private properties na to. Pag-amin pa ng DPWH na disburse o nailabas na ang mahigit kalahati ng milyong-milyong pondo. Mga sir, mahigit 30 million pesos po ang pinag-uusapan natin dito. Pero bakit ganito po ang sitwasyon? Actually, Bukawi Balagtas Diversion Road, funding niya is 2020. Ang disburse natin sa nasa 50% na. Sa Lulumboy, yung road with drainage, so the disburse naman natin dito is 60% na. We're doing our best na makipag-usap dun sa mga apektadong residente na tatamaan ng project natin. Inanyayakan ng resibo ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na bisitahin ang lugar nang makarating, tumambad ang maputik at madulas na daan at mga eskinitang lubog sa baha. Sa kanilang pag-iikot, hinarap ng mga opisyal ng DPWH ang ilang residente. Siniguro nilang naka-priority na ang road with drainage project at ang diversion road. Ayon sa project head ng Road with Drainage Project, As much as possible po ma'am, pinipilit po natin before expiration, matapos po natin agad to para po magkaroon na po ng access yung mga taong bayan. para naman sa diversion road, Hinihintay na lang namin magbigay sa amin ng writ of possession, ma-file namin ng case. And then, kung meron na po nun, tuloyin kami sa gawa nun. Konting tiis na lang po, kasi pag naman nagawa ito, yung ginhawa naman po na maidudulot ito. ayon naman sa barangay, nakikipagtulungan na sila sa DPWH para agad nang masolusyonan ang right-of-way issue. Kami po ay gumawa ng isang resolusyon sa barangay upang yung mga private road na yun para ma-donate na po yung mga rampa po ng bawat iskinita. Kami po ay nakiusap na sana po ang ma-semento at maayos at pinagbigyan naman po kami ng DPWH. Patuloy na babantayan ng resibo ang mga pangakong binitawan ng ahensya, lalo na't galing sa bulsa ng mamamayan ang milyong-milyong pondo para sa mga proyektong ito. Nararapat lang na ito'y mapakinabangan sa halip na makaperwisyo sa taong bayan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel